Sumainyo ang kapayapaan o kay buti ng Ama, kay dakila niya. Bukid mang naturingan, makikita mo kung paano siya magdasal ng mga ibon na nararapat sa bukirin. Saan man dako may nakatahan, iba't ibang uri ng hayupan at mga katauhan, iba't iba ang kaugalian. O kay buti mo, Ama, yan nawang sa tinay masambit ng bawat isa at tuwirang pagtiwalaang may magagawa siya. Sadyang sa kaganapan ng Birheng Maria, doon palang mapagtatanton ng bawat nagninilay, sadyang merong tao palang tumanggap ng sakripisyo, nagbata, nagpakasakit, alang-alang sa kalooban ng Ama. Sapagkat kung hindi niya tinanggap at siya'y nag-alinlangan, nagtalusira, natakot, nanlamig, hindi niya makakamtan ang tunay na pangako ng Ama sa kanya. Sa simula pa lamang naroroon na ang tapang, ang pagtanggap sa kapuspusan ng Espiritong kanyang tinanggap sa Ama. Sapagkat kung hindi sa kanyang Espiritong nanahan sa katauhan niya, na mula sa kataas-taasang Ama, hindi niya makakaya ang kanyang tinaglay, ang kanyang pinakibakahan, ang naganap sa buhay niya. Subalit nang dahil sa kanyang katatagan na nakantan sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama, nagawa nga niya ang napaka-imposibleng magawa ng tao. At pinakita rin ang napaka-imposibleng gawa ng Ama sa kanyang katauhan. Yaon ay ang magbuntis siya, magdalang tao na wala pang sumiping sa kanya, kundi nabuo ang sanggol sa kanyang sinapupunan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at nailuwal niya ang sanggol na ito na siyang naging tanda ng kaligtasan. Kaya't kung maliwanag na nakakaunawa ang mga nilalang sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, bilang amang lumalang, tunay ngang pagtitiwala ang tapat siyang kailan may di magpapabaya kanino man. Ang kanyang mga anak na tapat na kumikilala sa kanya, sinisidlan niya ng tapang, ng talino, ng karunungan, ng kaalaman, ng kakayahan, kung papaano mapatupad niya ang kanyang kalooban at kagustuhan sa bawat anak niyang sa kanya'y pinagharian. Mga minamahal, isang napakabuting halimbawa at napakagandang halimbawa, napakatibay na halimbawa, napakatatag na halimbawa ng isang Maria na sinilang ay ang Jesucristong tagapagligtas. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kumisan may nagsasabing, Diyos ko, ano bang buhay ito? Ang dami ko ng tinaglay, ang dami ko ng pinakibakahan, wala pa nga sa dulo ng kuko ng dinanas ng isang Maria. Wala pa nga sa kalahati ng dinanas ng Jesucristo. Nasasabi ng mga taong wala sa espiritu at walang katatagan na nakakamtan ng dahil di nila batid ang katotohanan. Kaya't ang mga pinaghaharian ng espiritu ay nagpapatotoo ng tibay at tatag, ng tapang at kalakasan sa pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya, pananalig, pag-asa, at sa pakikipagtotoo at katapatan, nakakamtan ng tunay na luwalhati ng dahil sa Ama na kanilang tinanggap. Mga minamahal, tunay nga ba ang pananampalataya mo? Tanungin mo ang sarili mo. Tapat ka nga bang tumanggap sa Ama? Paano mo ba siya kinikilala? Nasa puso mo ba siya? O nasa nguso mo pa lamang siya? Kung nasa nguso pa lamang,
patagusin mo sa iyong puso, panahanin mo sa iyong puso, at ang matibay mong gagawin ay magtitiwala sa kanyang magagawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat wala ngang isang katauhan o walang mga katauhan na matapang makikibakat lalabanan ang sanlibutan ukol sa pakikibakan ng kabanalan at pagtataguyod sa kabanalan, pagsakatuparan sa kabanalan, pagtupad sa kabanalan, at pagtalima sa atas sa kanila. Kundi nagawa ng lahat ng tumalima ang nagawa nila ng dahil sa kapangyarihan ng Ama. Nakasunod ang lahat na nagtibay na sumunod ng dahil sa kaginhawahan, sa kagalakan, sa katatagan, kasiyahan ng kalooban nilang kinamtan, sa pag-aalab at pagnanasang sumunod, tumalima sa atas ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Patotoo lamang at pawang katotohanan, walang ganang isang katauhan na tatanggap sa kataas-taasang Ama kung walang pandamat, walang katotohanang nakasilayan sa buhay nila. Walang patotoong buhay ang Ama. Walang isang taong magsasakripisyo kung walang espiritong tinanggap, sapagkat bilang katauhan, walang makakakaya sa anumang paghahari na kabanalan na yung gagawin at tutupdin sa makatwid na gagawa ng mga tao, mga anak ng Ama, ang hindi katulad sa nagagawa ng kapwa nila. Nasasabi ng kapwa-tao ang di nasasabi ng katulad sa kanila. Hindi ganang kanila, sa kanilang talino, sa kanilang kakayahan, sa kanilang magagawa, kundi sa kalooban at kapangyarihan ng Ama na binahagi sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ikaw, kayo mismo, kayong buhay na patotoo. Kung napaghaharian kayo ng Espiritu Santo, maiiba ang isip nyo, naiiba damdamin nyo, kaiba nga kayo sa kapwa nyo na hindi maunawaan ng kapwa-tao, sapagkat naiba nga kayo dahil sa tinanggap nyo na pinakilala ng Ama na sinuong naman ninyo at pinakilaban ninyo dahil sa Kanya. Yaon na nga ang pagkilala at pagtanggap na mahigpit sa Kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sino ngang tao ang magmamagaling na maggagamot-gamutan? Kung nagnanasa siyang makinabang, kumita man lamang, nang dahil ito'y pinakikinabangan niya sa kanyang sariling buhay, maaring tupdin niya on at gawin niya. Subalit, paano yaong ibinigay ng libre, pinamahagi ng libre, napamahagi ng libre? Sa makatwid, gayon pa mang pinakita ng Ama ang katotohanan niya sa mga tapat na tumalikod sa kanilang buhay at tumanggap sa Kanya, ang libreng kaloob na pamahagi ng libre, siya naman ang totoong nagbigay ng karapatan upang ang bawat tumalima na nasiyahan ng kalooban nila at tapat na tumalima na maglingkod sa Kanya, siya naman ang kaaliwan, siya naman ang buhay, kaya't walang pasakit kundi gala. Sa kabila ng pinagdaraanan, kaakibat ay gala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa damdamin at kaisipan bilang tao, ang mga pinagdaraanan sa buhay kung minsan ay nagiging daan ng pagkaalis ng kaisipan.
pagkawala ng pangunawa, nang dahil patotoong sariling pagkatao ang ginamit na mag-isip, ang ginagamit sa pag-iisip, at wala ang Ama na nagbibigay talino kung papaano maunawaan ang ganang kanilang tinatanggap at pinagdaraanan, yaunay ang kanyang Espiritu. Kaya't ang mga nagtataglay ng Espiritu ng Ama, maliwalas ang bawat araw, may pakinabang na nakakamtan, mapayapang nabubuhay, may galak sa kalooban, pag-asa'y hindi nawawalay. Kaya't patuloy na matapang na lumalaban sa buhay. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramaneyahana. 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 Sapagkat kung mangusap ang Ama'y tapat at makatotohanan, salita niya'y walang pagkabula, taon man ang lumipas. Sa bawat katagang ipinadatal niya't iniluwal ng mga anak niyang ginamit sa kalupaan, napatotohanan ng kaganapan, hindi nawaglit sa kanyang pananaw ang mga pangako niyang binitawan. Kaya't anak ka ba ng Ama? Tapat ka ba sa kanyang mga pangako na kailanmay hindi magkakabula? Patuloy mong gawin ang manalig at umasa. Patuloy kanyang aliwin at sisiglan ng galak habang ikay nagbabata na kanyang mahal na anak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalahanin sa tuwina, kung ganang ikaw bilang sanggol, may kaparaanan ka kung paano nabuhay, ang lahat ng pangangailangan mo at naging karamdaman, may pamamaraan din ng Ama na nagpahiram ng buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagaganap sa matitibay ang pagtitiwala at pananalig sa Ama, kaya naman ay pagsisigawan ng mga tapat na tumila. No heye karahene kama, ha chakarama leyana, no haleya karamanea. Bakit ko biglang inantala ang pangungusap na nilalahat upang aking ang kayo ay pagbigyan sa pagnanasang ako'y kamtan. Ang pagkadalisay na pagmamahal ay nasa kong sa inyo ay ganap maialay. Tulad ng mga ibon na nagsisikampay iyan, nais kong sa inyo ilaan. Itong sa akin ay marapat na sa inyo iparamdam. Gawin niyong sang halimbawa na mga ibon na walang kaisipan.
taglay ang sa kanilang kagalakan, ni hindi na bahala sa kanilang buhay. Kasiya-siya ang buhay, ang sa inyo ay alay, na nasang makamtan ng bawat isang nilalang, na sadyang tuwirang nilaan ng amang mapagkalinga, walang humpay. Tuwiran kong idinatan, ang sakin ay sa inyo'y alay, ang katauhan na nagbigay ng isang marapat ninyong sundan. Yan ang sa aking anak na tuwiran na sa lubos na pagmamahal, handog ay dugot, laman sa nilalang. Di lahat kayo ay tatanggap at ganap makakadama. Di nga kayong lahat mga anak ay tuwirang may liwanag na taglay sa lahat ng dakot saan mang lugar, na mga anak ng nilalang, nang amang sa inyo'y nagbigay buhay, upang kamtinhang sa inyo'y marapat. Gawin ninyo mga anak ang matimtiman na pagsambi. Sundin ninyo mga anak ang karapatan ng Ama sa buhay ninyong ganap. Kamtin ninyo mga anak ang liwanag. Sundin ninyo mga anak mga aral na marapat. Kamtin ninyong ganap ang nasa't layot ng Ama sa inyong lahat.
gaganap na tulad nyo sa ganitong gampanin, o aking mga anak. Sino nga ang susuko sa inyo upang tuptin ang kalooban ng Ama? Sino nga, sino nga, sino nga aking mga anak na magiging marapat? Sino nga aking mga anak ang mapapabilang na ganap at tutupad at tuwirang tatanggap sa nasa ng Ama sa inyong lahat. Sino nga mga anak ang sa inyo ay ganap? Sayang lamang mga anak ang sa tuwin ay panambitan na walang bukal na kalooban at ituwirang malinis pag-aalay na mainam. Sa tuwin ay namnamin nyo, sa pusong taglay nyo, pagmamahal na totoo na di napaparang sa mundo. Gawin nyong marapat, isentro nyong ganap sa diwa at kalooban, maging patag at laman ay tanging Ama lamang. Inyong pagnilayan, inyong nakakamtan, may mahirap mayaman at katamtaman lamang. Subalit magtura ng mahirap, siya ba'y namatay sa gutom at di nakalasap, nakatikim man lang na kumain sa kabila ng tinuturan niya. Ako'y mahirap na nilalang, natikman mo rin naman mga bagay na pagkain. Subalit anak na mahirap ang taglay, alalahanin mo akong sa iyo'y inang naturingan. Di ko alintana ang hirap kong tinaglay habang ako'y nasa sandaigdigan. Kundi nilasap ko ang yamang kaloob ng Ama. Yaw na yung aking pananampalataya at ang tuwirang pagsamba ko sa Kanya. Yaong pananalig na tapat na di kailanman ako iiwanan niyang ako'y nalulumbay. Ako'y mamamatay sa lumbay na sinapit at ang aking puso ay masasaktan. Yan ang pawang katotohanan, aking mga anak na mahal. Tibay ng kalooban, sa inyo'y kakamtang ganap, kung magiging ganap kayo, sa Ama'y tatanggap. Espiritong di nyo nasisilayan, mananahan sa inyong katauhan, magiging templo ang katawan, at kayo'y pananahan ng lubusan. Mararamdaman ninyo ang kalakasan, katatagan na lubusang Ama lamang magbibigay, ni hindi nyo mahihiram kanino mang matapang na nilalang. Kaya tigibin ninyo ng tapang sa pakikibaka, sa paghahandog, sa pagtanggap ang inyong puso sa kapangyarihan ng Ama, sa kalooban niya, sa kabanalan niya, at matanto ninyo buhay na lumilingap sa inyong panamantalang buhay na pahiram
sa kalupaang ito na sandaigdigang punong-puno ng kasalanan, tigib ng kadiliman, mga anak na sa kanya'y nawalay at nakalimot na lubusan. Mga anak, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Di nyo man ako mahakkan, di nyo man nasilayan, alalahanin nyo ang sakim, naging buhay. Magdudulot ako ng tibay at tatag habang kayo'y naglalakbay, nakikibaka sa buhay sa sanlibutan. Mga rosas na naiwan sa aking libingan, tanda ng puso'y pagmamahal ang kinamtan. Tinikman ang itinarak ng mga nilalang, ang kalinisan at kaputian pa rin siyang nangibabaw. Kaya mga anak, kalinisan ang isipan, karunungan ng Ama sa inyo'y idaratal, pangunawa'y tataglayin, makakaunawa kayo sa kanyang kabanalan. Malinis na puso nyo ang inyong taglayin, pagmamahal na tuwiran, sa inyo'y mararamdaman, doon sa inyo'y mangingibabaw, tulad ng mga petals na maninipis at nangangalagas. Doon sa inyong puso, maging manipis na tuwiran ang inyong pandama sa pagmamahal ng Ama. Huwag kayong maging matigas ang inyong kalooban. Huwag puot at galit, hinanakit paninimdim siyang inyong itahan at itanim na tuwiran, upang di nyo danasin ang kayo'y malumbay, magupo ang katawan, mawaglit sa isipan, tunay na kabanalan. Kundi sa paghahanap nyo ng liwanag ng buhay, Ama'y apuhapin nyo, siyang sa inyo'y magdaratal, at di kayo tatalikdan, kayo binabantayan, kayo nanamnamin, at di iiwanan sa buong panahon. Habang nabubuhay, Ama ang taglayin, di kayo mamamatay, gupo ang katawan. Sa karamdaman, sa sakit at hirap, sa dusang nakamit, kundi ang luwalhati, sa inyo'y tatamuhin. Yamang ako'y ina, isang halimbawa, masdan nyo sa tuwina, ang aking pinagdaanan, mararamdaman nyo, lalakas kayo at titibay. Inang inyong pinagmulan sa kataas-taasan na halimbawang ipinagkaloob upang inyong makita may tulad din kayong kapwa-tao lamang na kung nanaisin nyo, matutulad din kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Di ko man kayo maghawaran nitong aking mga kamay. Sa katauhan ni Constancia, kung ninamnam nyo aking aral, isang patutuong ako ay tumatal. Rafael, Gabriel, San Miguel, ibulusok nyo na katauhang iniram. Ako'y tataas na sa tuwirang tahanan. Ako'y magpapalik sa piling ng Ama, na doon ako'y wala nang lumbay. Tulad nyo rin mga anak ko, natatanggap sa Ama, mapaparaman lahat, lumbay nyo'y walang kakamtin. Sapagkat ang buhay na walang hanggan, wala nang kaguluhan, wala nang lumbay, wala nang dilim, kundi kapayapaan, kasiyahan, kagalakan, bango ng buhay, buhay na walang hanggan, tinamong tuwiran. Nekkarameneyahanam, 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 nekkarameneyahanam. Atya karamahayan, heleya karameneyahan, hoya karamahan. Salamat aking Ama, ako'y pinahiram, aking espirito'y kanilang naramdaman,
binaba mong tuwiran sa sanlibutan na aking pinagmulan at tuwirang tinahanan na ilang panahon habang ako'y katawang nabuhay. Sabihan ka mang baliw sa iyong kakaibang ginagampanan, sa iyong kaibang ginawa, masarap pa rin pakinggan sa iyong kalooban, damhin ng Ama, ika'y magagalak na lubusan. Buhay ba nga, Ma? Kaya mga mahal, kung batid nyo lamang at nararamdaman nyo lang, sasabihin nyo rin sa Ama, Panginoon, gamitin mo ako nang maramdaman ko tunay na galak mula sa iyo. At hindi kayo matatakot maglingkod sa Ama. Bagkus habang pinaglilingkuran niyo siya, masasabi mong kay ligaya pala. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at wagas ang pagmamahal niya. Nawa nga, makapagtagumpay ang lahat. Ang ganda ni Mama Mary, ano po? Napakaganda. Malamlam ang mga mata. Tunay na kaganda ng buhok niya. Parang mais. Hambing sa mais. Sa buhok ng mais, at tunay na kay lamyos. Malamyos ang tinig niya. Tunay na kay bango, kay sarap amuyin ng kanyang amoy. Tunay na kay galak ng kanyang tinig na maririnig mo kapag ika'y nakadama sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't ang wika nga'y mula sa Roma, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Yan si Mama Mary. Tinakwilang masama, inibig ang mabuti, nakasadsad siya sa lakbayin sa sanlibutan. Paano mo tatakwilang masama kung laging laman ang isip mo'y masama? Paano mong maitatakwil ang galit kung laging may puot sa dibdib? Paano ka makakagawa ng mabuti kung wala kang inalam kundi kasamaan? Kaya't upang magawa mong kabutihan ng Ama, taglayin mo'y kabanalan ng mga aral niya'y sumayong pangunawa. Buhay ba ang Ama? Habang nabubuhay, Ama'y naririyan, di ka tatalikdan, ni di ka iiwan. Taglayin mo lamang, Espiritong Banal, iyong makakamtan, wagas na pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Kailan may di mo tatanungin, paano ba ang pandama na totoo aking Ama? Kundi ikaw mismong anak niya, ipadarama niyang totoong pagmamahal niya. Kaya't kung papaano nakadama ka ng pag-ibig niya, may gagawad mo rin sa kapwa mo ang tinanggap mong mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo ng inyong kapighatian at laging manalangin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi mo nararamdaman ang pighating iyong nakakamtan kapag ang pag-ibig ng Ama sa iyong kalooban ang siyang numukal. Kaya't ang iyong binabatang iyan ay kayang-kaya mong suungin at ipakipaglaban ang katotohanan, sapagkat ang Ama ang siyang sa iyo'y nagbigay ng karapatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Gusto mo bang bahaginan ka ng karapatan?
Matuto kang sa tuwin ay manalangin, sapagkat habang ikay nananalangin, tanda lamang na lumalapit ka sa Kanya. Kaya't kung di mo pa siya lubos madarama sa unang paglapit mo, kung magbabata ka sa tuwin ay panalangin ay gagawin, hanggang sa di mo namamalayan, aba, iba na pala ang kalooban mo. Binago na pala ng ama mong tinatawagan sa tuwina, ng amang pinanaligan mo at nagbigay pag-asa sa buhay mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay bang Ama? Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pawang katotohanan, sa halip na magalit ka pala, dapat ay magdalangin ka pang marapat sa kanila. Sapagkat kung sila'y nakakaunawang tulad mo, di nila gagawin na usigin ka sa mabuting gawa mo. Kaya mga mahal, anak ba kayo ng Ama? Nagnanasang gumawa ng mabuti? Kung ang kapwa nyo sa ginagawa nyo di nila nararamdaman ang mabuting handog nyo, magalak pa rin kayo. Ipanalangin silang magbagong isip, magbagong damdamin, nang makilala nila tunay na Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya kapag may pumapasok na masama sa isip mo, huwag kang padaig dito, kundi panaigin mo ang mabuting taglay mo upang maparam ang masamang sumasayo at mamatay ang damdamin mong di dapat tao. Sumayin ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay bang Ama? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ulit-ulit mang ihayag ang pag-ibig, ulit-ulit mang ihayag ang pagmamahal, kung tuwirang tao'y matigas ang kalooban at di makadama sa pagmamahal ng Ama na kanilang pinagmulan, wala pa rin kakamtan. Kaya't napakahalaga, ikaw tao mismo ang lumapit at manikluhod sa Ama, magpakababa at tumanggap ka ng grasya niyang pag-ibig. Buhay bang Ama? Kapag nakamtan mo na ito, ikaw mismo ang magsasabing, kay dali lang palang magmahal ng kapwa. Kay dali lang palang sumunod sa kalooban ng Ama. Kay dali lang palang talimahin ang kagustuhan niya, sapagkat niloob mo, ginusto mo ang mabuting gawa niya, kaya't kung papaano mo ginusto't niloob ito, magaan mo nagagawa ang para sa Kanya. Kaya't habang tinutupad mo ang para sa Kanya, tinutupad naman niya ang para sa iyo. Anak na sumunod at tumalima, paano mo sasabihin, hindi ka mahal ng Ama mo? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga minamahal ko, ang bawat araw ay kasiyasiya. Kaya't kayong malalakas ang pananampalataya, tanggapin ninyong mahina sa pananampalataya, at huwag pagpupunahin ang kanyang kuro-kuro. Maraming tao, ang sabi nila ay lingkod sila ng Ama. Ang sabi nila ay malakas ang pananampalataya nila. Ngunit pumapatol sila sa mga kapwa nilang walang pangunawa. Kaya nila nagagawang humatol ng kapwa. Kaya nila nagagawang tumawa sa kapwa. Kaya nagagawa nilang lapastanganin sa salitang masasakit ang kanilang kapwa. Kung ang pananampalataya mo ay tapat at totoo, pakita mo. Ikaw ang magbigay, tanglaw sa nadidimlan na kapwa mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't mapapalad ang nakatanggap ng grasya na di mabibili, hindi mahihingi sa kapwa-tao at walang makikitaan ito na kapwa-tao maliban ng Ama na magbibigay sa iyo. Grasyang Espiritu, makapamuhay ka sa pang-espiritual na pamumuhay mula sa Ama. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama?
Marami ang taong tigib ng lumbay, tigib ng pagtatanong, tigib ng hirap ng loob at isip. Bakit kaya ganon? Bakit kaya ganyan? Wala namang ginawa, kundi ang gawin ay pangtahanan, pang mga anak, pang para sa apo, pang para sa hanap buhay, pang para sa tao. Alalaong baga, puro sa pangtao. Gawin mo ang para sa Ama at pakikita niya sa iyo kung paano ang ginawa mo na di pang tao lamang pagnanasa, pakikita niya sa iyo ang mga gawa niyang totoo. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga, kailangan mo na ngayon din. Oras na lang ang kailangan. Segundo lang may daratal pa kapag Ama ang sa iyo ay lumingat. Buhay ba ang Ama? Ihambing nyo na lamang sa mga nakakulong na nabibigyan ng parol, nakasakay na sa electricity na tinatawag. At binibilangan na ng oras pagkatapos may tumawag, nabigyan ng parol. Ganun lamang. Hambing sa namamatay na pala. Sabi, mamamatay na. Pagkatapos biglang tumibok ang puso niya, nabuhay. Sino nagbigay buhay? Tao ba? Hindi. Makinarya ba? Hindi. Sino ang bumuhay? Diyos Ama na totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya isip man ng tao'y mapipihit ng Ama, tulad nga ng nakakulong, na kapag niloob na kanyang palayain, kahatulan na, biglang may gagamiting katauhan upang sabihin, huwag! Yaon ang mga nakakalaya sa kalooban ng Ama. Mga minamahal, kung magsusuri lamang at totoo kayong makakatanggap sa kalooban ng Ama at pagnanasahan yung siyang kamtin nyo, mananalig at aasa kayong may bukas pa. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga ba ang Ama? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag, kundi ang tao ang nagbabago ang isip sa kanyang mabuting kaloob kapag umiral ang kanyang kasamaan na naig ay kasamaan. Ngunit kung pananaigin ang mabuting banal na Ama, kailan may hindi nagbabago ng pag-iisip ang Ama sa mga anak niyang mabubuti, na gantimpalaan niya, pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung walang mga kaganapang patotoo at walang naganap ngang patotoong naganap sa mabuting kaganapan sa mga taong naging mabuti ang kaganapan sa kabila ng mga pinagdaanan, wala nga tatanggap sa Ama. Ngunit dahil nga may mga mabuting kaganapan na ang nilakbay nila ay hirap, ang pinagdaanan ay sakit, tulad ng Maria. Gaano kasakit na habang nasa sinapupunan mo ang tinataglay mong sanggol na pinagtatawanan ka, hinahamak ka. Para nyo nang nakita, yan ba yung si Mariang matimtiman? Ba't nagbuntis? Hindi pa man sila kasal. At para mo na rin narinig, isinilang sa sabsaban, napakahirap gaano kasakit, isama ka sa mga tupa. Subalit, kung nanamnamin nyo ang buong kahulugan niyon, ang tao'y asal hayop, ngunit binibigay ng Ama ang magpapabago sa asal hayop. Kung tatanggapin, magliliwanag ang dilim nilang kaisipan. Buhay ba ang Ama? Kaya't isinilang sa sabsaba ng pastol ang tunay na pastol ng mga naliligaw. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung tunay kang anak ng Ama, papapastol ka sa Kanya, hindi ka gagawa ng sarili mong pastulan, kundi susunod ka sa mainam niyang
bukirin. Doon ay manginginain ka. Buhay ba ang Ama? Sa mainam na batisan, doon ay lalagok ka ng malinaw at tigib ng likas na kalinisan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ito po ang wika, wala nga talagang magpapahalaga sa kabanalan, lalo na naaaliw sa sanlibutan, naaaliw sa mga bagay. Paano mong pahahalagahan yan? Subalit, anak, tandaan mo, may mga magaganap kung kailan libang na libang at aliw na aliw sa kanilang pinagkaabalahan, doon ko binabawian ng buhay. Nakakatakot yun, ano? Doon sa aliw na aliw ka, pagkatapos biglang nagkasakit kang walang karamdaman na walang kagalingan, nakakatakot yun. Ano po? Mga minamahal na kapatid, bilang tao, kung hindi bibigyan ako ng pangunawa ng Diyos, hindi ko rin kayang arukin. Hindi ko rin kayang unawain ang mga niluluwal ng bibig ko. Ngunit, kung kailan ako mahina, sabi nga, may pinatutupad siyang pinakikita niya para ako'y lumakas. Kung kailan ako parang aayaw, doon may pinakikitang hiwagang dapat ko siyang katakutan na huwag talikdan. At kung kailan ako parang sukong-suko na, tsaka niya nakikita na ako'y lumuluha, doon niya binibigay ang saklolo niya. Patutuo lamang sa oras ng kagipitan, nandyan pa rin ang Ama. Buhay ba ang Ama? At isang buhay na patutuo po kaming mga nakikibaka, mga naglilingkod, mga totoong naglilingkod, mga matibay na naglilingkod, mga nakikipagtotoo at nagiging tapat na lingkod, silang magbibigay patotoo sapagkat sa buhay nila'y may nangyayaring patotoo ang Ama na buhay siya. Ngunit ano nga bang magiging patotoo mo kung wala ka pang pinagtibay para mapakita sa iyo buhay na buhay siya? Buhay nga ba ang Ama? Sumayin niyo mga minamahal ko ang paghahari ng Ama at Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Katulad ng batang iyon. Maliwanag na patotoo kapag nasa bilang pagkatao kay duwag ka, takot ka, kaya dapat pala sa magulang, ang anak niya ay pinatatapang niya. Pinatatapang niya sa pakikibaka. Katulad halimbawa, yung anak mo laging lampa-lampa, paiyak-iyak, sabihin mo, ay, huwag kang ganyan. Ang matatapang, nagtatagumpay. Ang mga duwag, hindi. Kaya ikaw mismo, ang magpupus sa anak mo para tumapang siya. Paano kung lumaki siya sa paglalambing, pang-uuto? Paano siyang lalaban sa buhay? Pag nakamatayan mo, patay na rin siya. Patay sa pag-asa. Buhay ba ang Ama? Yaon pala ang Ama. Kaya pala, napakadakila talaga niya, mga minamahal ko. Talaga palang napakabuti ng Ama. Ay, salamat sa Ama. Salamat. Katulad ng mga magsasabing, nananampalataya naman. Nananampalataya ka pala, nananalig ka. Bakit? Kung ano-ano pang mga iniisip mo, kung ano-ano. Alam niyo po, sa Ama ang tapang, halimbawa ay nabigo ka para tumapang ka. Halimbawa ay naghihintay ka para tumapang kang maghintay sa hinihintay mo. Halimbawa ay may ginagawa ka para labanan mo yung mga ginagawa mo na yan na may sigla ang katawan mo. Isang buhay na patotoo nga po. Sabi nga, halimbawa, napuyat ka, tapos naligo ka, hindi ka kumain. Kung nasa katalinuhan ka mula sa Ama, alam mo yung pagpuyat ka, pagod ka, dapat kumain ka muna at umidlip bago ka maligo. Dahil kapag pinasok ng hangin ang isip mo, ang utak mo, maaaring maglipang-lipang ka, maaaring nilipade ka ng hangin ng utak, ang isip. At pag pinasok ng lamig ang iyong sikmura, maaaring maiba. Sasakit ang ulo mo,
Magsusuka ka. Oh. Kaya napakasarap ng talinong mula sa Panginoon. Ang sabi nga, habang may buhay, natuturuan ka niya ng dapat mong gawin. At kung sa kanyang kaparaanan, doon ka nagtitiwala, nananalig, napalalakas yung pag-asa mo, na dating ikaw ay lampa, duwag, dating kay mahina, sinidlan ka ng kalakasan, ng katapangan, at ng katatagan. Di ba biyaya yan? Grasyang napakalaki yan. Napakalaking grasya. Kapag kaduwag ka, halimbawa, nagpapagamot ka, habang hindi sinasabi ng doktor yung resulta, nanginginig ang katawan mo, tumataas ang presyon mo, kung matapang ka, pinatapang ka ng Ama sa kalooban niya, doon ka nanahan, nakikinig ka lang. Sapagkat alam mo, habang may buhay, may pag-asa at di ka pababayaan. Kaya, ang sigla. Buhay ba ang Ama? O mga minamahal, ang mga nakaramdam na niyan, mapapatotohanan, totoo yun. Ngunit yung hindi pa, ay hindi nga pwedeng tanggapin ito sapagkat lalo na yung mga umaasa lang sa gamot. Akala nila yun ang kagalingan, puro gamot, 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 hanggang maluto na ang katawan nila sa kakagamot. Dahil hindi nila inasahan, ang gamot ay instrumento lamang at ang Ama, kagalingan. Buhay ba ang Ama? Kaya ang dapat ay manalig ka sa Ama at gawin mong instrumento niya ang gamot na nilalagok mo para hindi ka maluto sa gamot na walang pag-asa. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung bibigyan ka niya ng tapang at katatagan, maunawaan mo, habang nilalagok mo yung mga gamot na pinagkaloob sa iyo ng mga nag-aral o sino mang manggagamot mo, nandun pa rin yung pag-asa mo, di kanya pababayaan. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang may mga taong pilosopo pa. Sasabihin, may iniinom naman akong gamot Marami akong iniinom na gamot. Di, sige, lagukin mo ng lagukin yung pinagmamagaling mo. Bandang huli, nangingitim ka. Buhay ba ang Ama? Oh. Kaya alam niyo po, nakakasama lang sa isip ng tao. Subalit, itong gawain ito'y hindi kayo babawalang lumagok ng gamot, uminom ng gamot, magpaturok ng gamot. Hindi kayo babawalang magpasilip ng mga machinery, kung anumang mga masin. Hindi kayo binabawalang magpakuha ng dugo. Walang binawal dito. Ang sinasabi sa inyo, ang bawal, huwag kang manampalataya. Ang bawal, huwag kang magtiwala sa Ama. Ang bawal, yung masama ugali. Kaya hindi ka gumaling-galing. Laman ng isip mo'y masama, paano kang gagaling? Mabuti tanggapin, mabuti papasok, mabuti kakamtan. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ng panahon ni Maria, kung papaano sinabi na magdadalang tao, mga anak, hindi naman agad naganap ang sinabi na yan ng mga propeta. Taon pa ang binilang bago naganap yon. O kung nagtitiwala ka sa Ama, nabuhay na yung pagtitiwala mo, binuhay niya na yung pag-asa mo. Sigurado araw-araw may pag-asa ka't naniniwala ka sa Kanya, kailan may di Kanya pababayaan. Kung dumarating man kung minsan yung pag-aalinlangan, dahil nararamdaman mo siya, pumikit ka lang at sasabihin mo, Panginoon, ayaw ko nito. Ang gusto ko'y ang sayong maghari sa akin, nang hindi ako matakot at di ako mabahala. Daratal yaon, dahil hiniling mo. Sapagkat, kilala mo siya. Buhay bang Ama? Kaya't ang sabi nga, ng panahon na yaon, ibinigay ang salitang may magsisilang ng isang lalaki, Emmanuel, ang tatawag sa kanya. Natupad, naganap. Sa kaparaanan ba yaon ng tao? Hindi. Ibig sabihin ng Ama, kaya niya palang gawin sa kanyang mga anak ang anumang gusto niyang patupad. Kaya, maari niyang isilang sa iyong katauhan
ang tunay na grasya ng pag-asa, pagtitiwala, galak, liwanag, upang makapamuhay ka ng naayon sa kanyang kalooban. Buhay ba nga ma? Subayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Yaon ang Espiritu, nangusap pagdaka, sapagkat ang Espiritong nagbigkas sa bibig ni Elizabeth, siya ring nadama ng kanyang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan, kaya't patutoong ang Espiritu'y kumikilos at buhay kapag nadama ng tao, may napapagalaw sa kanyang katauhan. Kaya tao, damhin niyo ang Espiritu ng Ama, mapapagalaw niya ang mga bahagi ng katawan niyo upang maging malakas, masigla ito. Kaya't ang puso niyong may bara, may butas, mapapagalaw niya yan para paghilumin ang butas at para ang baray dumaloy na mainam. Buhay ba nga ma? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, sa Ama ang buhay, sa kanyang karapatan. Ilagak mo sa kanya, di ka manininding kailanpaman. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos. Alam nyo, pinakamahirap ang umawit ka na wala kang nakahandang awit eh. At pinakamahirap yung humabi ka ng tono na hindi mo alam ang tono eh. Baka sa paghabi mo't kayabangan eh, masintunado kay mapahiya ka eh. Ngunit dahil ang Espiritu'y buhay, kailanman ang ginamit at gagamitin, di ipapahiya. Buhay ba nga ma? Kaya wala ka mang alam, bibigyan ka ng kaalaman. Wala ka mang tinig, bibigyan ka ng tinig. Wala ka mang boses na hindi pag-awit ang alam. Wala ka mang boses na marunong umawit, bibigyan ka ng pag-awit. Kaya, umawit kayo. Umawit kayo sa Panginoon at iaawit niya ang himig na gusto niya para sa inyo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Iba't iba ang nakakamta ng tao. Mayroong kaya namamaga, may lumalaki ang puso, hindi makapag-circulate ang dugo at tubig, ang hangin, ang oxygen nila sa buong bahagi ng katawan. Mayroon namang ang bato, di na makapanala, di na makapaglinis. Iba't iba ang pamamaraan. Mayroon namang ambaga. Maraming hindi kayang ipaliwanag kung hindi masusuri ang sakit. Ngunit marami mang hindi kayang ipaliwanag ng tao, ang Ama, kaya niyang ipaliwanag. Tao, manalig ka, mabubuhay ka. Habang may buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Habang humihinga, manalig ka, buhay ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin
dinggin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa mga may kaarawan ngayon. Bilang tao, ang aking kapatid sa laman na pumanaw na ay kaarawan din niya rin ngayon. Subalit wala na siya, kaya hindi ko na siya binabati. Pinanalangin ko na lang siya. Sumalangit nawa. Ay, pwede bang makaraan? O, Charina, ayos ka na ba? Ayusin ang mga isip at ayos din ang katawan. Dahil hindi kakasya, kapag sa paglilibang pang tao maraming naaaliw, ano? Subalit, ayaw nilang maging libangan ay salitang banal. Alam niyo po, mga minamahal, kung alam niyo lang ang tunay na kaliwan ng damdamin at kapayapaan ng kaisipan, lagi kayong maghahanap ng salitang banal. Kaya lamang hindi kayang unawain, kaya hindi naunawaan, kaya ayaw pagka naghanap ng mga panglalaro, yung sa laro. Ito lang po isang halimbawa. Hindi ba, kapag hindi ka marunong magsugal, pag-aaralan mo yan. Kapag gustong-gusto mo, madali kang matuto. Kapag hindi ka marunong mag-inom, susubukan mo yan. Sa una, lalasing-lasing ka, maya-maya, miyat-miyat, gusto na ng bibig mo. Ganon din ang salitang banal. Sa unay, hindi mo maunawaan. Sa unay, ayaw mo. Sa miyat-miyang gusto mo na, parang pagkain na kapag hindi mo kinain, ay hinahanap mo. Aba, kay ganda ng dulot sa'yo. Kapayapaan ng isip mo, kagalakan ng puso mo, pagtitibay ng pag-asa mo, at buhay. Sapagkat, ang sabi nga,
Buhay ba ang Ama? Sabi ng mga walang isip, ba't teka, pinaplying saucer yung mga pagkain? Bastos ang mga yan. Alam niyo po, ganyan lamang po kabuti ang Ama. Hambing sa pinamamahagi ng mga biyaya rito, yan ang patotoo. Kung minsan hindi mo namamalayan, may dumarating na biyaya pala sa'yo. Minsan naman, agaw ka ng agaw, wala kang maagaw. Ibig sabihin lang nun, kung minsan gustong-gusto mo, kayod ka ng kayod, wala ka pa rin napapala. Kung minsan naman, nakatahimik ka lang, bumagsak sa tabi mo. Yan ang patotoo, kahit hindi ka magagalaw at magagawa, kapag ginusto ng Ama, may biyaya. Buhay ba ang Ama? Ang pinakamahalaga, tapat ka sa Kanya, ngunit huwag kang maging tamad. Sapagkat, ang pananampalataya may kalakip na gawa. Hindi basa lang ng basa, memorya ng memorya, lakipan mo ng gawa. Hindi yung alam ka lang ng alam, inalam mo lang ng inalam, walang pagsasabuhay. Kaya kulang sa gawa. Tamad, para ka bang siwang tamad, naghihintay na bumagsak ang bayabas. Hindi. Natutunan mo, pinag-aralan mo, sa gawa mo, sa buhay mo. Ngunit kung natutunan mo, pinagmagaling mo, pinagyabang mo, magaling ka, matalino ka, walang silbi, walang kwenta, hindi pagalingan ang kaligtasan. Pakikipagtotohanan ang kalooban ng Ama. Hindi pagalingan, patalinuhan, at payamanan. Hindi, kundi pakikipagtotohanan, pakikipagtapatan, pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng kasiyahan ng bawat isa sa inyo, pangunaway kamtin nyo, mawawa ang ganap ninyo, mga kaukulang nais ng Ama, na sa inyo'y may sakatuparan niya. Pag-asang walang mali, walang humpay habang kayo nabubuhay, huwag mamatay sa inyong damdamin at kaisipan. Pananalig na matapat ay inyong gawin upang patuloy niyong kamtin at tamasahin ang kanyang buhay na gawa dito sa lupa. Pagpalain kayo. Buhay ba nga, Ma? Tayo na, mga minamahal. Halina po kayo.